Heavenly Father, we thank you and we praise you. Salamat Ginoo for the strength. Thank you God for waking us up again. Thank you Lord for the joy in praising you and worshiping you. Lord, we ask you, Holy Spirit, to speak to us today. Give us more revelation of your word. Holy Spirit, help us to apply it in our lives so that it will bring transformation sa among kinabuhi, Ginoo. Ang imong pulong na mong ma-apply. Have your way, Holy Spirit, in Jesus' name. Amen. So, good morning. Nanata sa Acts 15, no? So, the Bible says in Acts 15 verse 1, na siya diya, some men came down from Judea and began teaching the brethren, unless you are circumcised according to the custom of Moses, you cannot be saved. So, naay kuan karon, naay mga teaching ang uban nga mga brethren nga wala pa ka let go sa kuan, no, sa balaod, no, nga ang ilahang ginatudlo is unless nga ma-circumcise ka, dili daw ka maluwas, which is ang ilahang gina-point out is ang kaluwasan is makuha nimo kung mo obey ka sa commandments ni Moses, commandments nga gihatag ni Lord kay Moses. So murag naay kuan diri ba, naay ka nang sa tawag ni dapat nga i-clarify kay mag-create ni og kanang kuan ba, kanang confusion sa uban. And when Paul and Barnabas had great dissension and debate with them, the brethren determined that Paul and Barnabas and some others of them should go to Jerusalem to the apostles and elders concerning this issue. Therefore, being sent on their way by the church, they were passing through both Phoenicia and Samaria, describing in detail the conversion of the Gentiles, and were bringing great joy to all the brethren. When they had arrived at Jerusalem, they were received by the church and the apostles and the elders, and they reported all that God had done with them. But some of the sect of the Pharisees, in verse 5, but some of the sect of the Pharisees who had believed stood up, saying, it is necessary to circumcise them and to direct them to observe the law of Moses. So kung tanawon ninyo, na yung mga Pharisees nga na-convert sila, no, nakadawat sila kang Kristo, but the problem is dili nila ma-give up gyapon ba ang ilang pagka-Pharisee. Kaya mo man yung gingon diri sa verse 5, no? But some of the sect of the Pharisees who had believed stood up, saying, no, it is necessary to circumcise. Murag kuan ba, ana ay mahingon anak karon ba nga pagtulunan nga nakadawat na sila sa Ginoo pero wala pagyapon, nawala ang ilahang mga pagka-Pariseo ba, ang mga bounded gyapon sila sa law. So in verse 7, the apostles and the elders came together to look on this matter. After there had been much debate, Peter stood up and said to them, brethren, you know that in the early days God made a choice among you, that by my mouth the Gentiles would hear the word of the gospel and believe. So iyan yung ginakuan diri ba? Iyan ginakuan ni Peter ba nga kini ganing nahitabo kay Cornelius. Diba sa Cornelius, Gentiles man na siya. Nga wala man ni natuli. Si Cornelius pisot man ni. Pero nakadawat lagi siya og balaang espiritu. Mo na gina-emphasize karon ni Kwan ba? Gina-emphasize ni Peter. Ngano lag no, di ba nakita naman ninyo si Cornelius, wala man to natuli pero nakadawat lagi siya og balaang espiritu. And pang gingon diri sa verse 8, and God who knows the heart testified to them and giving them the Holy Spirit just as He also did to us. So ang Ginoo nag-witness, no, nga maski dili sila tuli, apil ang iyang mga sakop sa balay, tanan sila apil ganin tibuok syudad nila na born again tungod sa ilahang kuan,
tungod sa ilang pagtuo kang Kristo. So dili jud basis ang pagkatuli sa imong salvation, or dili jud basis ang law sa imong salvation. And in verse 8 and verse 9, he made no distinction between us and them, cleansing their hearts by faith. So unsa may gihimo karon sa Holy Spirit sa mga tao, like kila Cornelius, like sa iyang pamilya, unsa may gihimo sa Holy Spirit sa ilaha? Gi-cleanse niya ang heart sa tao by faith. So ang Holy Spirit, limpyuhan day niya ang atong kasing-kasing pinagi sa atong pagtuo. Nakuha na to. In verse 10, now therefore, why do you put God to the test by placing upon the neck of the disciples a yoke which neither our fathers nor we have been able to bear? Nga na si Peter ba? Ngano karon ngay allow ninyo nga mag-observe gyapon ang mga tao to observe the law of Moses. Nganong mo na yang gingon ba nga nga sa diya no nga now therefore why do you put God to the test by placing upon the neck of a disciple of the disciples a yoke? Kining yoke is kaning law of Moses. So pabugat ra jud ay nino kining law. Dili jud nato ni matuman tanan ang kwan ang law ni Moses mo na ang ningon si Jesus Christ. Itudlo lang katong mga gitudlo nako sa inyo ha, dili tong gitudlo na kay Moses no nga law. In verse 11, but we believe that we are saved through grace of the Lord Jesus in the same way as they also are. So gina-emphasize din ni Peter nga ang kaluwasan is pinaagi sa atong pagtuo kang Kristo. Grasya ang kaluwasan, dili by law. Mo na gina-emphasize din ni Kwan ba ni Peter nga ang kaluwasan nato dili sa law, dili sa pagtuman nato sa law, but this is we are saved by grace through faith in Christ Jesus, di ba? And in verse 12, all the people kept silent and they were listening to Barnabas and Paul as they were relating what signs and wonders God had done through them among the Gentiles. So tanawon po ninyo no, makita ninyo kining mga disciple when they share no, ang ilang gina-share is unsa ang mga signs and wonders nga gihimo ni God sa mga tao, dili ang mga ginahimo sa tao ginahimo sa mga disciple sa ubang tao. So mo na nga kita, like for example mo gani ginaingon ako sa inyo ha, kung mugikan ta og mission, i-share ninyo kaning gihimo sa Ginoo pod sa mga delegates ana ba, dili ka nang imong gihimo mo to gani nga ginabadlong mo nga ang inyoha dapat, di ba dire Paul and Barnabas, they were relating what sign and wonders God had done through them among the Gentiles. God had done, dili ang imuhang gihimo, kung dili ang igihimo sa Ginoo sa mga tao. Mo na nga usay ang inyong ginapang-share na kay tubig, CR, unsa pa nang ilaw nyo ang gina-share na diha is dili na ang gihimo sa Ginoo ba. Dapat mao na ang mao na ang mga news nga ipaabot nato sa church, especially kung ni mission ta, unsa may gihimo ni Lord sa ilaha didto ana ba, dili nga unsa gihimo nimo sa ilaha. So in verse 13, after they had stopped speaking, James answered saying, brethren, listen to me. Simeon has related how God first concerned himself about taking from the Gentiles a people for his name. With this, the words of the prophets agree, just as is written, after these things I will return, and I will rebuild the tabernacle of David, which has fallen, and I will rebuild its ruin, and I will restore it. So kung tanawan ninyo, makita ninyo kining mga disciple, when they, kung tanawan ninyo si Simeon, kung sa iyang gingon, it is written. Halos paras-paras sila when they share, it is written jud.
ang word jud ang ilahang confidence, ang ilang authority is ang word. No? Never speak without the scripture being your authority, especially kung naakadiya sa mga mission or ang ilahang nga nakita na ako nga pattern sa mga disciple din ni sa Acts is maski si Peter, makita nimo ang mga sila Paul, they speak with the word, no? It is written. Nya gi-quote din ni Simeon is kining Amos 9 verse 11. Kung basahon na ninyo kining, after these things I will return and I will rebuild the tabernacle of David which has fallen, and I will rebuild its ruins and I will restore it. So the apostles spoke. When the apostles spoke, they quoted scriptures. Mo na nga loaded ka dapat sa pulong. Sama ta akong giingon sa inyo, gi-share na ako sa inyo last Sunday nga kailangan jud nato founded ta sa word ni God for us na ma-overcome nato ang mga unbelief and doubt nato. Same ang mga disciples tunguna is they quoted scriptures. Number 1, they quoted scriptures. Number 2, they share what God has done, signs and wonders to people. Klaro? Ginashare nila ang scripture. Ikaduha, ginashare nila unsang gihimo sa Ginoo nga signs and wonders sa mga tao. Dili ang imuhang gihimo. Ako na to. Grabe kay to akong gihimo dito ba? Dili jud anak. Grabe kayo tong gihimo sa Ginoo dito sumimaw, dito sa ani, no nga naglihok jud ang Ginoo, no? So karon daghan kaayog mga tinudlo, no, nga daghan kay mga technique, mga management ideas nga gipangdala sa church, no? Ang mga technique sa kalibutan ngano man they don't recognize God's word. Mao na nga kung dili ka mo recognize og God's word as final authority nimo, magtingala ka, mabound ka na pod sa mga strategy and technique sa kalibutan. Then wala na yung mga signs and wonders mudagan sa church, wala na yung mga bag-o nga mga people, no, nga mo accompany sa imong ministry, wala na yung mga testimony nga mo accompany sa imong ministry kung kita dili ta mabound sa word. That's why no, ang authority yun nato is ang word. Amen. No. So kung dili final authority ang word ni God, wa jud maistorya ang mga tao. Ang mga tao sa simbahan. So balik jud ta sa Book of Acts. Balik jud ta sa pattern sa Book of Acts in the early ministry of the disciples, no? Or the apostles, no? Bitaw no, nagpander pud ko ani ba while nagkuan ko ani basa ko ani. Bitaw no? Nanay mga may pagtutudlo karon nga dili na i-quote ang mga scripture. No, nakaagi man ko nag-enroll ko kanang dili nila halos dili na mo gawas ang Jesus, dili na mo gawas ang Ginoo. Wala di scripture para dili daw religious kayo ang dating. No. So mo na nga kung ingon ang imuhang pattern of teaching, tingala ka, wa yun nga bag-o sa simbahan ngano man. Kailangan naadjud ang authority sa word sama sa mga disciple. They have their authority pinagi sayang sa pulong sa Ginoo. In verse 16, after these things I will return and I will rebuild the tabernacle of David which has fallen. And nabasa na ako ni sa Acts 9 verse 11. And verse 17, so that the rest of mankind may seek the Lord. And all the Gentiles who are called by my name says, the Lord who makes these things known from long ago. So, ang purpose jud sa church is i-restore jud ang tao. I-restore ang mankind. No? And to reach people, all the Gentiles. Naman yung ginapasabot diri sa Acts 17 to 18. In verse 19, therefore it is my judgment that we do not trouble those who are turning to God
from among the Gentiles. So mo nilang giingon ba sa mga disciple no nga dili na nato dapat libog-libogon ning mga disciple aning mga Gentiles nga ang kaluwasan is pinaagi lang sa ilang pagtuo kang Kristo ngano man libog-libogon pa nato nga tulion sa sila para mga luwas. O nang ilang point ba? And verse 20, but that we write to them that they abstain from things contaminated by idols and from fornication and from what is strangled and from blood. So ang sila Simon, sila Peter, nga na sila nga dili man ta against aning mga law ni Moses, nga na sila. Kay mo man niya ilang ginabatihan. Di man ta against ana, even si Jesus Christ, no? Di ba wala man niya giwala pud tong like for example sa Ten Commandments nga katong adultery. Pero diri sa kay Jesus niya naman siya nga sa imuhang isip pa lang makasala na kag adultery niya naman pud si Jesus Christ sa Beatitudes, di ba? So ana pud ning mga disciple no nga dili mi against sa law ni Moses. Pero yang gingon diya mao lang gyapon ang ilang gi-share ba na siya. But we write them sige para dili na maglibog ang mga tao magsulat may nga mag-abstain sila sa mga pagkaon nga gi-offer sa idols. Ayaw gyapon magkaon sa mga pagkaon nga gihalad sa mga rebulto. Then mag-abstain gyapon sila sa fornication and from what is strangled and from blood. Yan na siya. Katong mga food nga makaruin sa tong body. O itudlo gyapon nato na kaning mga pagkaon nga dili unhealthy. In verse 21, for Moses from the ancient generation has in every city those who preach him, since he is read in the synagogue every Sabbath. Then it seemed good to the apostles and the elders in the whole church to choose men from among them to send to Antioch with Paul and Barnabas, Judas called Barsabas, and Silas, leading men among the brethren. And when they sent this letter by them, the apostles and the brethren who are elders to the brethren in Antioch and Sicilia, who are from the Gentiles, greetings. Yan na siya. Since we have heard that some of our number, to whom we gave no instruction, have disturbed you with their words, unsettling your souls, it seemed good to us, having become one mind, to select men to send you with our beloved Barnabas and Paul. So kung tanawon po ninyo, ang sikreto po sa early church is they become one mind. Diba, kaganihan, nag-share ko sa inyo ang ilang pattern is mo-share jud sila sa word ni God. Ikaduha, ga-testify sila unsay gihimo sa Ginoo, which is na-align po ang church karon sa ato ang ginahimo. Ngano man nagapalabas ba ta og mga testimony, giunsa po sila pagbago sa Ginoo. Kuha ninyo. Then diri gipakita na po diri nga one mind kayo ang mga disciple. And makita nato no nga naman siya diya. It seemed good to us becoming of one mind, no, one mind. And verse 26, men who have risked their lives for the name of our Lord Jesus Christ. So tanawon po ninyo no nga dili po daw ta makalimot og affirm sa mga people, no? Gi-affirm po ni Peter ang mga people nga like for example sila Paul, Barnabas nga gi-risk nila ilang lives for the gospel. So same po sa inyo no nga ma-affirm pud mo pud pero dili all the time. Naji affirmation. Pero usay basig mao na lang na ang imong motivation, magpa-affirm lang ka permanente. Verse 26,
men who have risked their lives for the name of our Lord Jesus Christ. Verse 27, therefore we have sent Judas and Silas, who themselves will also report the same things by word of mouth. So, again, ang issue regarding circumcision or tuli na settle. So, kung mo-submit ta sa scripture, masettle jud ang problema nato din sa church. So makita ninyo nga naaman di problema like kato sa simbahan before sa first early churches sa Book of Acts, diri sa Book of Acts. Naadyo mga panagbangi, naadyo mga kwan ba kanang dili pag sinabtanay. Pero nag-submit man sila sa scripture, then nasettle ang issue about tuli. And willing pud sila mo sit down. No nga okay, istoryahan nato ning problema, mayroon nag-create o confusion, mabitaw nga ay mga meetings mod nato para i-clear ang mga confusion sa uban, may ana. No? Ang problema, dili jud ma-settle ang issue sa church kung dili ta mo submit sa word and dili ka willing mo lingkod together with the elders sa church and kana, no? Verse 28. For it seemed good to the Holy Spirit and to us to lay upon you no greater burden than this essential. So, take note niyo ni. Ma-amaze ko ani nga kuan ba nga verse. Nari siya. For it seemed good to the Holy Spirit and to us. So makita ninyo nga wala niya gingon diri nga he did not say diri nga it's good to us. Wala. Yang yun dia, it is good to the Holy Spirit and to us. So pasabot na nga in other words, tanan nila nga gipanglihok is they waited to the Lord. Makidili sila nagabuot-buot ba nga sila lang. They waited to the Holy Spirit. Mo na niya na sila, it is good to the Holy Spirit and to us. Niya na sila diha. So, yes, in the beginning, dili man sila one mind kay na may faction about the law, na ay kanang misunderstanding about the law. And, but later, nakita nato nga, after nila gidiscuss, nahimo na silang one mind. So, ang confirmation sa church, nga naa ang Holy Spirit sa church, is one mind tatanan. Amen. Which is, naa ang unity ba sa church? So, makita namin nyo, tunguna, dili man ta united pa dayon. Pero katong time nga na-discuss na nato ang mission and vision sa church, nga ang vision sa church is to restore families. Nahimo tang one mind. Muna nga na ang Holy Spirit sa tuwa, kaya nga naman, one raman ta. Nakuha ninyo. In verse 29, that you abstain from these things sacrificed to idols, and blood from the things strangled from fornication. If you keep yourself free from such things, you will do well. Farewell. In verse 30, so when they were sent away, they went down to Antioch, having gathered the congregation together and deliver the letter. So, sa may unod ani nga letter. This letter address sa mga na-convert nga Gentiles kung mo practice pabagyapon sila sa law of Moses or dili na. So, muna nga karon ang ato adyo dapat gunitan is ang Ephesians 2 verse 8, dili ning 10 commandments. Nakuha ninyo? Diba, Ephesians 2 verse 8, it is by grace, grasya ang kaluwasan sa Ginoo. Pinaagi sa atong pagtuo kaniya. Dili sa maayo natong binuhatan. So pasabot nga when you accepted Jesus Christ, it will open the door
for you to do good works. Dili ang good works ang mag-open sa imong door sa imong salvation. Mo na nga dili jud mo ni ang unod sa letter nga pinaagi sa pagtuo kag Kristo kita na nga luwas. Dili kining 10 commandments. Mo ni ang sulod ani nga letter nga gi-deliver nila sa verse 30. Then in verse 31, when they had read it, they rejoiced because of its encouragement. Nganong nag-rejoice ang mga tao? Because ang issue na settle. Kaya imagine pod nimo no bitaw no, kumparas pod sa tuwa din ni ba. Dagan kaayo nagtuo kang Kristo, naka-RW ng uban, nagtuo na sila nga pinagi kang Kristo ang kaluwasan. Karon na mga kauban nato nga magtudlo nga dili oy 10 commandments ang makaluwas, dili kang Kristo. So mag-create og confusion sa mga tao. Mao ni na settle nila ba. Ma-amaze bud ka no. Dili nila ang ilang na settle nga issue ba. No? Imagine mo tibok Davao daw bay magingon ana ang problema karon. So gipadad-an niya sulat. No? Sulat pa ang ilang means tungo na nga mo relay og information. No? In verse 32, Judas and Silas, also being prophet themselves, encouraged and strengthened the brethren with a lengthy message. So, ang prophecy, dili lang di ay short. Lengthy message man, naa di ay mga tag-as kayo nga prophecy, nga lengthy message. So, dili lang short message, naa po di ay mga lengthy message sa ang mga words sa prophet. In verse 33, after they had spent time there, they were sent away from the brethren in peace to those who had sent them out. So, after nila gipadala ang sulat, ibalik sila sa Jerusalem. So, but it seemed, yan na siya diri sa verse 34, but it seemed good to Silas to remain there. But Paul and Barnabas stayed in Antioch, teaching and preaching with many others also the word of the Lord. After some days, Paul said to Barnabas, "Let us return and visit the brethren in every city in which we proclaim the word of the Lord and see how they are." Mga igsoon, kung tanawon ninyo, bantayan ninyo ni, na-bless pod ko ani, na-remind pod ko ani, nga tanawon ninyo ang burden ni Paul. Si Paul, gusto niya balikan tanan tong mga nakadawat na sa Ginoo. And gusto niya, no, katong kung asa man nga gusto niya balikan katong mga gi-establish nila nga churches. And gusto niya i-reach out gyapon katong mga tao nga wala pa nakaduol sa Ginoo. Mao na yung heart ni Paul. So same po sa to balikan jud ninyo, balikan nato katong mga tao nga nakadawat lang sa Ginoo pero wala pa na imong disciple. So si Paul gipakita na niya diri ba nga dili pwede nga kutob lang sila ni dawat kang Kristo, but gusto jud niya nga mahimong hamtong. So kung naamoy mga invite sa Sunday service, naka-RW na, ayaw ninyo pasagdi. Same po na kay Paul, mo niyang heart ni Paul ba nga balikan. O man yang gingon diri. No? Let us return and visit the brethren. Yan na siya diha. Wala niya gingon diha. No nga pasagdan ang mga brethren. Sato pa, mga na-born again na ni sila. In verse 38, but Paul kept insisting that they should not take him along who had deserted them in Pamphylia and had not gone with them to the work. So tanawon ninyo, murag na ni sila disagreement si Paul o si Barnabas dinhi kay ang gusto ni Barnabas kuhaon niya si John Mark. Sabayon niya ba si John Mark sa ilahang pagbalik. Pero si Paul nag-insist siya nga dili siya dadon. I don't know, wala pa ko na ako yung verse ani wala na ako nakuan pero along the way ma-discover gyapon nato ni nganong
nganong dili gusto isabay ni Paul si John Mark. But Paul keep insisting that they should not take him along who had deserted them in Pamphylia and had not gone with them to the work. In verse 39, and there occurred such a sharp disagreement that they separated from one another, and Barnabas took Mark with him and sailed away to Cyprus. Naa sila disagreement, pero tanawo ninyo diri, wala silang nagpasakitay og storya nga nanunglo ng libak nga kanang dili man sila magkasinabot sa ilang isabay nga tao, pero sila maski nagbulag sila, padayon gyapon sila sa buluhaton sa Ginoo. So pasabot nga pagbuot yun ni sa Ginoo nga nga dili sa sila magsabay duha. Kay later on si John Mark og si Paul nagsabay ra bagyapon sila balik. Kanina nga time nga si John Mark grabe siya ka sold out. Dini siguro nga time murag dili pa makita ba ni Paul nga sold out kaayo si John Mark mo na nga gibilin. Pero soon mabasa nato na siya nga gikuha gyapon ni Paul si John Mark. So makita nato nga yes naaman tay dili pagkasinabtanay dinhi sa church. Pero kung para sa ato katong kita nangita didto, wala dili pasabot nga nanangita didto, dili na ta magpadayon og buluhaton sa Ginoo. Para sa ani ba ni Paul ug Barnabas ba maski nagbulag sila, they continue preaching the gospel, the good news of the kingdom. So walay cursing, walay backbiting nga nahitabo sa ila. Manay gwapo nga pagigbulag no. Kanang di kalibakon. No, kanang dili kay katong lohon, di ka kalibakon. No. So this must be the pattern. If we cannot work together, then we can work separately. Kay tinuod man jud para sa tuwang. Sige taglakaw-lakaw. Nya gusto ta i-contain sa isa ka lugar every Saturday or Sunday. Hindi man ako na mahimo. So, unsa nitabo? We work separately. In verse 40, but Paul chooses Silas. So Silas ang partner karon ni Juan, ni Paul. Si Barnabas, si John Mark. And left, being committed by the brethren to the Lord, to the grace of the Lord. He was traveling through Syria and Sicilia, strengthening the churches. Grabe, no? Gipalo ni Paul ang pattern sa 2x2. Tunguna, isa-isa lang. Elijah, no? Kanang mga sa Old Testament, isa lay ginagamit sa Ginoo. Pero karon sa New Testament, ayaw jud mo kalimot nga mag-partner jud mo. Manawag jud mo og mga kauban ninyo nga brethren. Di sa bayot ko ikaw interested diha. Nakuha na to. Kay ngano man jud nga kailangan nilag partner. Nang pangutana ba na ninyo? Ngano man jud nga dili pwedeng walay partner. Kay kung basahon nimo ang Book of Matthew, they are in pairs, di ba? Pairs. 2x2. So, ang pairs man good, it is an expression sa body ni Christ. Pairs. Dili isa. Kung dili, in pairs. So, kung naamoy life group, magbit-bit yun mo kauban ni isa. Pwede nga ikaw regard to diya. Dili na siya align sa pattern sa New Covenant nga pattern. Nakuha na to. So, let us pray. Sayo kay tanaw man karon no. Verse 6. Let's pray. Heavenly Father, we thank you and we praise you for your word. Thank you, Lord, for reminding us na masettle jud ay ang mga issues. If mo-abide mi sa imong scripture and willing me, Lord, nga mo sit in, willing me, Lord, nga masettle.
And thank you Lord kay imo aming gi-remind nga kailangan namo mahimong one mind. Because we believe Lord nga naa jud ka mo confirm sa mga buluhaton namo na imong gi-entrust amo if we are one mind. And Lord, I pray Father that you will continue to create your signs, wonders, and miracle upon all those people, Lord, nga mong ma-reach out. I-guide ni mo, Lord, ang matag usa sa amoa. Anoint us na we will listen to you. Always, Holy Spirit. Because ikaw man nagsulti sa imong pulong that it is good for the Holy Spirit and to us. Partner jud ay ka namo, Ginoo, sa tanan namo pagkabuhaton. In Jesus' name. Amen. Amen. Mayong buntag, kinsa may mo kuan mo share? Sura Apol. Buntag. Ako pas. May buntag pas. Mayong buntag, kinsa mo share? Ako pas. Brad, tanggala daw niya ako hat na tani. Highlight din ako makita ang mga tao. Sura Apol mo. Good morning. Pastora Apol. Hi, may buntag sa tanan no. Mayong buntag. Ang ako apas no, ang nakuan sa kuha diri katong sa Acts 15:28 pas og kaning 36. Sa 28 manggod ang Espiritu Santo ug kami magkauyon nga dili kamo hatagan og daghang mga palasunon gawa sa pipila nga ikinahanglang tumanon. Na ano magkukuan ni pas katong last time ba na kanang na ako'y nabuhat ba na kanang decision ba out of emotion na wala jud gani ko nag agad sa Holy Spirit ba kung tama ba niya akong desisyon. So naabot ko sa time na sa point na kanang murag kanang na-bothered na ko kay dili daay kanang mali dayto akong desisyon kay wala pud ko kanang nangayog confirmation sa Holy Spirit, wala pud ko nangayog word. Abot nadunggan pa ko ninyo pas. Ano magud ang signal? Madunggan. So ma-auto pass na kanang sige ra ko pa kay pasaylo ba sa Holy Spirit kay kanang na mali bitaw akong desisyon. Kay naman gud may kanang financial problem pud ba last week. Yeah. Akong heart kay kanang Lord mal anong nana ko ba na mali siguro ni ako Lord no desisyon pa sa iluwad jud ko Lord kay kanang akong heart ba kanang desisyon ko kanang wala ko sa imo ba nakig-unite sa imo ha wala ko nangayog permission nimo tama ba ni akong gibuhat abot man gud to siya pa sa kanang may motor ba nya gipakuha lang sa amo nya out of emotion lagi kay gusto ko magmotor diri alang gud sa mga kay kanang ginasundo ay gusto na ko sundon ako ang anak ba sa eskwelahan kay kanang man gud kanang nagabaktas lang siya. So mo to murag mali jud ito akong desisyon kay nang wala ko nag-agad sa Holy Spirit ba niya. Atay time na kanang na-bother na ko kay kanang financially na pun may problem ato na time. So mo to na ngayon naman kog sorry sa katong first na ngayon kog sorry kay Lord no sa Holy Spirit na nabuhat na ko to and then kay dili magud siya akong heart ato kanang murag na naulaw ko na nakasaad ko ba na magbayad mi tapos wala di ay and then dol pa dito sa mga heart ng mga tao na amo ang gikuan ato so mao to siya and then sa 36 na verse sorry kaya kanihilak dito ka kaning about sa mga disciple pas ba katong time na nag-RW diri kay sige ma'am good mig chat sila katong uban na kanang wala nag-commit na mag kanang disciple diri na-remind ko ani na kanang sa 36 human sa pipila ka adlaw si Pablo mingon kay Bernabe na mamalik kita sa
ug duawon na to ang mga kaigsuonan sa matag syudad sa atong gisangyawan sa pulong sa Ginoo ug atong susihon kung naunsa na sila. Na-remind pud ko ani kay kanang actually gina-reach out man jud namo sila ginaano pina murag dili man jud sila dili pa sila gusto magpa-disciple but maybe wala pa jud siguro namo gibuhat among best ba na amo jud silang kanang kamustahon ana kay syempre kataman kung wala nag-commit pas mga igagaw mong gusto rin mga pinsan niya ba. Yeah, kato sila kay kanang sa amuang na nadunggan ka na mahadlok sila na kanang ma-convert lagi ana murag ni wala sila ni katuto sila mo to silang wala nagpa-baptize wala nag-commit madihimong disciple pero ani dai no i-pray jud dai namo na ug kailangan namo sila kumusta og balik ba kanang ibalik namo to kung giunsa gyud namo sila at first na katong time naga group mi sa ilaha kanang kay maybe wala may kabalo basi gusto jud sila pas ba niya kami lang jud ang kanang palagdagkuan sa mga heart na maybe dili sila ana koy kanang na-remind ko ani nang kanang kamustahon jud daw sila daw na aton sila sa ilaha ana na-remind lang ko ani na word ba mo tong bitaw no dapat may mga leaders na naka-receive na kay Lord na naka-RW na pero wala po na mo gibuhat among best jud kaayo na nang atuon sila nang kamustahon kay namang goy isa dito ana kanang sabi ng katong gago ni Mark na babae ba kay kanang luoy pud kayo kahimtang pas pero wala po na ako siya na nabalik kay gumikan kay kanang nadungog na ko na kanang kuan sila ba kanang dili sila gusto magpa-disciple hadlok sila na ma-convert ma-same sa amoa ma-same sa atuan na pero wala na mo na ano ni Mark na kanang dili ka na ang among tumong ba na maano jud sila ang among tumong is ma-restore jud ilang pamilya kay gubot man jud sila pas kato na pamilya katong wala nag-commit ba so mao to pas mao lang to pas. Thank you, Pastor Apple. Pas. Oh, so, kung dili mo commit, commit nimo siya sa Ginoo. Pray jud nimo siya. And time himo apo dahil mo ang part nga bisitahan sa mga pudanan kay dili lang kutob lang na mas safe ka o may iwat jud sa Ginoo ba mahimo tang disciple no so kaya lang thank you po Kinsa nababay mo share sa inyo wala na Pastor Allen Lloyd na ba kayo share testimony nimo wala na okay good morning sa tanan bye bye na